Dear Kuya Allen, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig at taga-subaybay ng inyong channel. Ako po si Ken, 22 anyos na ngayon. Ngunit ang kwentong ito ay nangyari noong ako'y 19 pa lamang. Second year college, bakasyon sa tag-init, at sa kasagsagan ng init na tila kayang tunawin ng asfalto sa kalsada. Matagal na po akong nakikinig sa inyong mga kwento, kuya. Mula sa mga magagaan hanggang sa mga mas malalalim. Hindi ko akalain na darating ang araw na ako naman ang magsusulat sa inyo. Pero heto na. Pakiramdam ko, kailangan ko itong ibahagi. Hanggang sa ngayon kasi, tuwing nakakakita ako ng mga tindahan ng bigas, napapangiti na lang ako bigla. Para bang may sariling alaala ang bawat stako ng bigas at bawat bote ng mantika. Simple lang ang buhay namin. Hindi mayaman, pero sapat naman. May maliit kaming tindahan ng bigas sa aming barangay. At tuwing Sabado at Linggo, ako ang tumutulong doon. 12:00 ng tanghali ako dumarating. Patay na oras. Walang gaanong bumibili. Ang tindera namin ay nagpapahinga muna bago ang maagang paggising niya kinabukasan. Ako ang naiiwang magbantay. Sa mga oras na yon, madalas ay mag-isa lang ako. Nag-i-scroll sa Facebook, naglalaro ng mobile games, o nag-aayos ng mga paninda. Pero may kasama rin ako, si JR, ang trabahador namin. Siya ang nag-aayos ng mga sako, nagre-repack ng mantika, at nagbubuhat ng mga gamit. Si JR ay nasa mga mid-20s noon. Payat pero matipuno. Moreno, taga-Tarlac. Tahimik lang siya kapag may ibang tao. Pero kapag kaming dalawa na lang, may kakaiba siyang sense of humor. Nakakatawa sa simpleng paraan. May dating siyang hindi ko maipaliwanag noon. Isang napakainit na tanghali. Yung tipong parang nasa loob ka ng oven. Nakaupo lang ako sa harap ng tindahan. Tahimik, walang tao. Sa loob ng stockroom, si JR ay abala sa pagre-repack ng mantika. Nakasuot lang siya ng brown na t-shirt at basketball shorts. Pawis na pawis pero tila walang pakialam. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa kanya habang hawak ang cellphone ko. Bigla siyang tumayo at nag-inat. Itinaas niya ang kanyang mga braso. At sa isang iglap, may napansin ako sa harap ng kanyang shorts. Hindi ko inaasahan. Parang biglang tumigil ang oras. Uy, ang sabi ko, nahihiya pero natatawa. Bakit? Ang tanong niya. May ngiting naglalaro sa kanyang mga mata. Baka may makakita sa'yo, ang biro ko. Tumawa lang siya. Ikaw lang naman ang nandito eh. Ang sabi niya, at biglang tinanong ng diretso na, malaki ba? Hindi ako kagad nakasagot. Naiilang ako pero may halong kuryosidad. Na makasiguro kaming walang tao, saglit niya itong ipinakita. Isang mabilis na sulyap. Napabulong ako sa sarili ko. Wow, ang laki.
Agad niya ring itinago ito, sabay tawa na parang wala lang. Mula nun, Kuya Allen, parang nagbago ang samahan namin. Tuwing patay na oras, para kaming may sariling mundo. Nagkukulitan habang nag-aayos ng paninda. Nagtatawanan sa maliit na bagay. May mga araw na dahil sa sobrang init, inuhubad niya ang kanyang t-shirt. Ako naman, hindi mapakali. Parang may kuryente sa hangin tuwing nagkakasama kami. Isang pakiramdam na hindi pa namin pinapangalanan. Isang araw, habang nakatuwad siya sa mesa sa stockroom at abala sa cellphone, ginulo ko ang mesa para masira ang kuha niya. Ken, ano ba? Ang sigaw niya pero natatawa. Ayos lang yan para mas creative. Ang sagot ko naman at natatawa rin. Hindi nagtagal, muling uminit ang paligid. Tinanggal niya ang kanyang t-shirt. Magkalapit kami. Nagkakadikit ang mga balikat. Tila hindi sinasadya pero ramdam na ramdam. May init na hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng kulitan, pumunta kami sa likod ng kwarto. May lumang double deck na kama, CR, at lababo. Umakyat siya sa itaas at sumunod naman ako. Umiga kami magkatabi. May pinapanood sa cellphone. Akala ko kung ano lang pero tahimik lang kaming nanonood. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko at hinawakan ng dibdib niya. Mainit, matigas. Hindi siya tumutol. Tinakpan lang niya ang kanyang mga mata gamit ng braso. Parang hinayaan lang ako. Hindi na kami nag-usap. Ang katahimikan, ang mabibigat na paghinga, ang init ng balat. Lahat nagsalita para sa amin. Pagkatapos, tahimik lang ulit. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Parang lumulutang. Napangiti ako habang bumababa ng kama. Nang magising siya, kumuha ako ng soft drinks para sa amin. Habang umiinom, napatawa ako. Parang naninibago ako sa pag-inom ng bote, ang sabi ko. Tumawa naman siya. Siyempre, alam mo na, ang biro niya pero may ibang kahulugan na. Doon ko napagtanto na hindi na ito basta kulitan lang. Mula noon, halos araw-araw na akong nasa tindahan tuwing bakasyon. Hindi na lang trabaho ang pakay ko. May lihim na saya, may thrill. May mga sandaling simpleng kwentuhan lang, pero biglang nagiging mas malalim. Tawanan, tinginan, at mga sandaling puno ng init. Si JR,
naging mas komportable. Ako naman, natutong yakapin ang nararamdaman ko. Parang may sarili kaming kwento. Isang tag-init na may lihim na pag-ibig sa loob ng tindahan ng bigas. Pero Kuya Allen, natapos din ang lahat ng kailangan kong tumira sa probinsya. Alam kong mawawala ang mga sandaling yun. At kahit nakahanap ako ng iba kalaunan, iba pa rin ang naiwan ni JR. Isang alaala na hindi mabubura. Hanggang ngayon, kapag nakakakita ako ng tindahan ng bigas, napapangiti lang ako. Dahil minsan, sa gitna ng matinding init, may mga bagay na kusang nabubuo. Mga karanasang hindi mo inaasahan pero hindi mo rin malilimutan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Allen. Sana ay mapili ninyo ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabasa at naway patuloy pa kayong pagpalain sa inyong ginagawa. Sa lahat ng mga nakikinig, ingat po kayo palagi. Maraming salamat.